We have Comelec spokesperson Attorney Rex Audianco on the line, joining us today or via Zoom. Via Zoom. Good morning, Attorney. Thanks for joining us again. Magandang umaga po, Ma'am Angela, Sir Angelo, and to everyone viewing the News and Views. All right, can you tell us about the scheduled investigation nga po dito sa mga contractors na link sa mga congressmen or sa mga politicians or candidates? Wala naman pong specifically na nalilink sa mga congressmen or sa flood control, but it's a general inquiry sa lahat po ng naisabit na statements of contributions and expenditure. Ito po kasi yung mandato ng kagagawa lamang po na pinalaking departamento namin, ng Political Finance Affairs Department. Sila po ang sumusuri ng lahat po ng statements of contributions and expenditure. Ang una nga pong ginawa nila ay sinapubliko sa pamamagitan ng pagpo-post sa aming website ng lahat ng sosi po ng lahat ng naging kandidato nitong 2025 elections. At spokes na attorney, pa-define ko lang, no, kasi ang bawal mag-contribute sa isang kandidato ay isang contractor. Pero ano ba ang definition ng contractor? Kasi sa isang kumpanya, madaming owners yan. Pwede ba yung owner lang mismo ang mag-contribute? Parang sabi ni Senator Cheese, parang ganun daw pwede. Huwag lang daw yung kumpanya mismo. Tama po kayo. Ang sinasabi po kasi sa Article 95C ng Omnibus Election Code, it's either the person or a juridical entity na merong kontrata, whether a main contract or subcontract for goods, services, or infrastructure sa pamahalaan. Sila po yung pinagbabawalan from contributing to political expenditures. So, yun nga daw pong sinasabi nila, yung maaring may lusot doon kasi po pwedeng sabihin, oo nga, siya nga yung may-ari ng kumpanya, ng contracting firm, pero yung contribution naman niya personal. Pero dun po ba sa Omnibus Election Code po natin, meron po bang provision doon na nagsasabi na meron din pong limitation ang donation ng isang person or individual to a certain candidate? Alam niyo po, sa Pilipinas at sa mga umiiral na election laws from the Omnibus Election Code hanggang to sa Republic Act 7166, wala po kasing limitation sa contribution sa Pilipinas. Ang nililimitahan po dito ay yung expenditure, yung po natidinig nyo na 5 pesos at yung 3 pesos yung sa independent at political parties. Hindi po katulad sa ibang bansa na wala namang limit sa expenditure pero ang may limitation sa contribution. Dito po sa atin, simple lang. Walang limitation kung magkano ang pwedeng tanggapin na contribution, pero dapat itong gastusin sa inyong pangangampanya dahil pag may natira at hindi ibinalik doon sa nag-contribute, ito ay bubuwisan ng Bureau of Internal Revenue. Doon sa natanggap naman po, kung sakali man po yan ay nanggaling sa kung saang source, ito po ay kailangang i-disclose sa pamamagitan ng Statement of Contributions and Expenditure. Ganyan kasimple po ang ating batas. Pero what about po doon naman sa side ng nag-donate? Meron din po ba siyang parang limitation, a certain percentage of his or her income na po pwede niyang, kumbaga, doon pagbabasihan kung magkano siya pwedeng mag-donate sa isang kandidato? Wala po. Wala pong limitasyon talaga pagdating sa contributions. Yung pong ang limitasyon ay pumapasok doon mismo sa kandidato kung magkano lamang ang maaari niyang gastusin. Kaya nga dumating doon sa punto, whether ito ibabalik niya kung hindi niya magastos. Dahil kung ito po ay nagastos, lumalabas po, walang buwis. Hindi po ito binubuwisan. Pero kung ito ay hindi nagastos, it's either ibalik mo yan or kung talagang kasama na sa iyo, ikaw po ay bubuwisan ng Bureau of Internal Revenue. Attorney, hypothetically or for example, yung sinasabi mong kailangan ibalik ang hindi nagastos kasi kunyari, tumama na siya sa spending cap during election or campaign season. What if nag-declare siya na ginastos din niya prior to the campaign season, may tax pa ba yan? Ganito po. Yung po lahat naman po ng ibinibigay sa atin ay may tinatawag na donor's tax. Donation po kasi yan. Kaya po ay talagang parte ng BIR. Hindi na po sinisilip ng Comelec yan pagdating sa buwis. Ngunit nakikiisa po kami sa BIR sa pagpapatupad po nila ng batas. Kaya nga po aming dinidisclose yung lahat ng sinusumite sa amin na Statement of Contributions and Expenditure. So you're allowed, the candidate is allowed to keep yung natitira provided he pays the proper taxes? Tama po kayo at may mga nangyayari na po na ganyan na sila po ay sinisingil ng BIR po para dun sa mga tinuturing ng naging income. Kasi po pag hindi nagastos yung binigay sana for political campaigns, tinuturing na po yung nagiging income kung hindi man po binabalik. At para klaro, attorney, yung sinasabi natin gastos, ang kinoconsider lang yung ginastos mo during the campaign season?
Tama po kayo dahil ayon po sa umiiral na batas sa ating pong Republic Act 9369, sila ay nagiging kandidato lamang sa unang araw po ng campaign period. Doon pa lamang po sila maituturing na kandidato na lahat ng kanilang gagastusin ay parte ng kanilang expenditure sa pangangampanya. At lahat din po ng matatanggap nila sa puntong yan ay maituturing na contributions doon po sa kanilang kampanya rin. Wanna go back lang po doon sana para mas klaro po tayo doon sa campaign donations from contractors. Dahil nga daw po sinabi nyo doon sa ating Omnibus Election Code ay bawal yung mga contractors. Pero pwedeng gawin ng lusot po ng mga candidates na yung individual yung nag-donate. Pero ang tanong din po dito, aside from the contractors, what about the candidates? Yung mga tumanggap po ng mga donations, hindi po ba hahabulin din ng COMELEC yun kung may mga paglabag? Una po sa lahat, wala po kaming statement na lusot kagad kapag ka-individuals. Wala po kaming statement na ganyan. Dahil malinaw naman po dun sa 95C, persons or juridical entity. Wala pong kinwalify na kapag ka-juridical entity, individual person. Basta ang sabi po doon, no person or any entity who holds a contract or any subcontract with the government, either for goods, services, or infrastructure, or public works. Yan po yung sinasabi po dyan. Ikalawa, tungkol naman po sa politiko or kandidato, titignan din po natin kasi doon po sa ating Omnibus Election Code, meron din po sinasabi sa bandang dulo na tinatawag ng mga participants o yung mga principals dito at pwede din po magkaroon ng collusion. Ikatlo, medyo maingat po kami sa pagsasalita rin tungkol dito dahil alam naman po natin, ang kaso po ng election offenses ay inilalagak po sa COMELEC at ang paglabag sa Section 95, Article 95C ng Omnibus Election Code ay election offense. Criminal offense po kasi ito. Sa amin po mailalagak yan. At ang pagkakaparusa po dyan, kung sakali mang maipakonvict po namin sa regional trial courts, ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto, at yung perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po ang isang election offense. So, mabuti po na klaro po ninyo yun. Kasi may ibang mga lumalabas din po reports or mga statements are saying na nakalagay lang naman nun sa Omnibus Election Code natin, bawal yung mga contractors. Pero hindi sinabi yung, kumbaga, yung mismong may-ari or as individual o as a person siya magdodonate. Kasi yun po yung nakikita nila na maaaring excuse or rason na maaaring makaligtas sila sa ganitong klaseng usapin. Tulad po nung gawin na po natin example yung sa kaso po or dun sa statement or report na lumabas tungkol po kay Senator Chis Escudero na may lumabas po na contractor sa nag-donate, na contractor po siya ng gobyerno, pero ang sinasabi nung iba ay kasi as a person daw, as an individual siya nag-donate o personal donation, parang ganon. So maari pa po ba natin tignan yun makakasama po ba yun sa inyong investigation? Kasama po lahat yan, Ma'am Angela Sir Castro. Wala pong pronouncement si Chairman Garcia or COMELEC na gano'n na hinimay kagad yung Article 95C. Basta malinaw po ang mandato ng Political Finance and Affairs Department. Imbestigahan lahat ng contributions, imbestigahan lahat ng statements para sa expenditure. Tignan kung ito ay mga valid na contributions dahil sa ating pong batas, merong mga prohibited na contributions. Tulad po nito, tulad ng galing sa foreign entity, tulad ng galing sa foreign governments or corporations. At tinitignan din po nila kung lumampas sa pagkakagastos, tinitignan din po nila kung merong pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng totoo. Lahat po ng bagay na yan ay kasama sa kanilang pagsusuri. Attorney, so para malinaw, so ang ginagawa niyong investigation ngayon is not really to dahil may information kayo na meron na nakatanggap ng illegal contribution, but rather you're taking a look at all contributions as a whole at kung may makita, then the necessary cases will be filed. Is that correct? Tama po kayo, lahat po yan. Kaya nga po binubuno ng departamento na yan, lahat ay sinusuri, lahat ay tinitingnan. At isa rin po sa dahilan kung bakit namin nilagay sa aming website yung mga SOSE ay para humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay may impormasyon, either hindi nagsabi ng totoo, lumampas sa pagkagastos, merong hindi dineklarang contribution, merong hindi dineklarang expenditure. At kung may prohibited contributions, ay maari po kayong dumulog at magsabi po sa COMELEC, ibigay nyo lang po yung impormasyon. Hindi nga po namin kinakailangan na kayo ay kumbaga ay bigay yung lahat ng detalye, pangalan, paari pong confidential yan. Ang importante po, matulungan po ninyo ang COMELEC sa bagay na ito. Attorney, order of priority nyo because medyong kung lahat, di ba, lahat ng contribution sa mga candidates ay titignan, medyo mahaba abutin to, no? So are you going to first prioritize yung mga nanalo muna?
Tama po kayo, ganyan nga po, may order of priority, sinisimula dahil hindi naman po ganun karami ang aming tao. Talaga pong inuuna po namin yung mga nanalo. Ikalawa po, tinitingnan muna namin yung mga national candidates, pero meron din pong grupo na kasabay doon sa departamentong nabanggit na tumitingin na doon sa ating local candidates. Wala naman po in particular, kung sakali din naman pong merong impormasyon na pumasok sa amin na talagang magbubunsod sa COMELEC na simulan na yung pagsusuri dito, ay ginagawa na rin po namin yan. Attorney, of course, ang question dito is bakit daw po ngayon lang ginagawa, or unless ma-inform niyo po kami, correct me if I'm wrong, bakit po ngayon lamang po nagkakaroon ng investigations on this matter when in fact, common knowledge naman po na may mga nagdo-donate po na nakikita po natin, bali-balita on this matter. Bakit daw po ngayon lang kumikilos ang COMELEC? Naku, hindi po. Siguro po para sa impormasyon ng lahat ng ating kababayan, hindi po tumitigil ang COMELEC mula po noon. Hindi lang po ninyo siguro na ipapublicize, hindi lang namin na nasasabi sa inyo. Alam niyo po bang mahigit 3,000 kaso ang naisampa na ng COMELEC sa iba't ibang korte sa buong Pilipinas. It's either sa mga natuklasang hindi pagsasabi ng totoo, sa mga contributions na hindi dapat, sa mga expenditures na lumampas dun sa cap ng ating mga batas. Ganyang karami po ang sinasampa ng COMELEC. Binibigyan po natin sila ng pagkakataon, yung ating mga kandidato na respondents, na magkaroon ng nagkakataon na mag-due process po sa amin, magpaliwanag. At kung hindi po satisfactory ang paliwanag at malinaw sa COMELEC na sila'y lumabag sa batas, agad po kami nagsasampa ng kaso. Kaya ito po ay hindi ngayon lang, tuloy-tuloy po ito at na maaring hindi lang po namin nababanggit. Attorney, may lilinawin lang ako, what if nag-divest ako ng interest before I made a contribution and I own a company that has a contract with the government, pero wala na akong holding stake, pero common knowledge at records will show na yung family mo, your entire family owns a corporation. Titignan po natin, ayaw po namin magsabi ng sarado po dito dahil ito po ay magiging parte ng investigation kasi hindi naman po sa isang aksyon lang natatapos lahat. Marami pong maaring anggulo na tingnan tayo dyan. So ito po, pangkalahatan po, very comprehensive po ang aming investigation dyan. Well, I wanna go po dun sa issue naman po ng barangay and SK elections, dun po sa recent na pagpirma ng batas si Pangulong Bongbong Marcos sa extension po ng term limits. And of course, yung iba pong mga legal luminaries or election watchdogs are questioning this decision na ito daw po ay pagpigil sa karapatan ng ating mga kababayan na makaboto sa barangay and SK elections, na mataas po ang voter registration turnout po ninyo ngayon, meaning handa na po yung mga tao na bumoto. Your thoughts on that po? Yan naman po ito po ay patunay na talagang ang demokrasya ay umiiral sa Pilipinas. Merong pagkilos ang ating political branches ng government, ang legislature, ang executive, sila ay nagpasa ng batas at meron pong mga interest groups, meron pong mga prominenteng abogado na magdadala nito sa Supreme Court. Ito po ay nagpapakita na healthy ang democracy natin. So ang COMELEC naman po, wala naman po kami sa political structure, kami tagapagpatupad lamang ng mga batas panghalalan. So ngayon, ang umiiral na batas, Republic Act 12232, na ang malinaw po na dahilan kung bakit na-reset yung ating BSKE ay dahil pinifix na po yung term sa 4 years. 3 consecutive terms for barangay officials, 1 term of 4 years para sa SK officials. Kung sakali man po dumating sa puntong questionin sa Supreme Court at kung mag-i-issue man po ng temporary restraining order or any injunctive writ, makakaasa po kayo na susunod po ang COMELEC. So as of now, ano ang stance ng COMELEC in regards to preparation, attorney? Ngayon po ay maari na kaming huminto pansamantala dun sa aming paghahanda. Pero madali naman po kaming makapag-resume. Hiling lang po namin kung sakali man po talagang sana ito'y mapaakyat sa Supreme Court at merong hihiling ng injunctive writ. Hiling po namin sana sa lalong madaling panahon kung meron man. Para naman po sa pag-resume ng aming paghahanda ay hindi po kami kapusin ng oras. Pero makakaasa po kayo, ano man pong kahinatnan nito, talagang ito po ay hindi na matutuloy next year na o kaya po kailangan naming ituloy dahil merong pag-uutos ang kataas-asang hukuman, makakaasa po kayo handa. Well, attorney, I understand may mga ginastos na kayo dito, mga ballots and other materials. So if ever yung ginastos nyo for supposedly yung original schedule ngayon next year na, may budget ba na nasayang? Attorney, yung audio. Attorney, we can't hear you po. Walang audio, attorney. Yeah, we can't hear you, attorney. Oh, well, that was
COMELEC spokesperson So, Attorney Rex Audiang, we're having technical difficulties. Several topics na pinag-uusapan natin, barangay elections and yung issue of contributions. Oo. Maganda kasi mapagtuunan ng pansin yung ano yung mga campaign donations. Di ba? Para malinaw. Matagal nang usapin yan Ang dami kasing mga interpretation ng mga tao. So let's get it right from COMELEC.